Okay, so ngayon po mga kapartner, ating makakapanayam at makakasama live sa ating programang Balita Serbisyo Komentaryo dito sa ating online program sa North Central Luzon News Media. Si Attorney Spocky Farulan, ang Legal Counsel ng Commission on Higher Education. Sir, good morning po. Si Bobby Torres po ulit. Good morning, sir. Good morning, Sir Bobby. Kamusta na po kayo at sa lahat ng mga nakikinig sa SMNI, ang mga loyal and talagang resilient followers of ang SMNI Network. Binabati ko po kayong lahat. Yes po, sir. At kami po nagagalak at nagpapasalamat na pinaunlakan niyo po ang aming tawag at maririnig din namin ang inyong mga komento patungkol po sa ating issue ngayon. Pero sa amin dito, sir, kami din po ay nagpapatuloy sa serbisyo po ng ating mga kababayan, maghahati din ng mga magagandang balita, serbisyo at siyempre mga usapin sa napapanahong issue po, sir, dito sa ating programa. Okay, sir, nais lang po namin kasing maitanong, bakit hindi ko nakikita si sir? Wala pa ba siya? Ayan, okay. Sayang yung kagawpuhan ng ating kaibigan, hindi makikita sa sa social media. Okay, sir. Nais lang po naming maitanong kasi nga ito yung naging usap-usapan na tumayo nga itong si former President Duterte patungkol nga sa isinusulong na People's Initiative kasi gusto nilang magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. Sir, ang nais lang po naming malinawan, paano ba natin mapabago yung ating saligang batas ng konstitusyon na hindi babaguhin ang kabuuan o hindi malawakan ng pagbabago. Papalitan mo lang siguro yung ilang proseso, papalitan mo yung pangalan, o papalitan mo yung ilang ahensya, Constitutional Commission, yung ibang kapangyarihan niya, pwedeng amendment yon. Pero pagka babaguhin mo yung kabuuan ng pamahalaan, o magkaroon ng isang substantial. Kaya ko sinabi po ito kasi ito po ay mahalaga dahil po sa ating konstitusyon, may mga paraan po ng pagbabago pero depende po kung ano yung babaguhin. Ngayon po, ano ba yung mga paraan ng pagbabago na nakalagay sa konstitusyon? Yung tinatawag nating tsa-tsa, di ba? May unang paraan yung tinatawag natin na Constituent Assembly. Actually, yung salitang Constituent Assembly, tayo na lang gumawa niyan pero sa Constitution, ang sinasabi lang naman po dito, Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, ito yung pinagtatalo ng Senado at ng House of Representatives, by a 3/4 of all its members can amend or revise the Constitution. Pero ang usapan nga po dito, yung 3/4 po of Congress, yan po ba ay bibilangin mo sila na hiwalay ang House of Representatives at Senado? 3/4 ng House members, 3/4 ng House at ng Senate, o 3/4 ng kabuuan, o yung total number. So, 300 plus 24. 324. 3/4 lang ng 324 na yon. Na yun naman ang tinutulak ng House of Reps at gusto nilang interpretasyon. Siyempre, ayaw ng Senado yun kasi yun naman ang mawawalan sila ng kapangyarihan o mawawalan sila ng say dahil napakaliit ng numero nila. So yun yung unang paraan po. Congress, by 3/4 of all its members, can amend or revise the Constitution. Pangalawa po, maaari Congress can create. Maaari po na magbotohan ng Kongreso by a vote of 2/3 of all its members na magtawag ng Constitutional Convention. Ano po yung Constitutional Convention? Ito po yung magtatawag ng isang convention at kung saan magkakaroon ng tinatawan ng lahat ng distrito ng Pilipinas, magkakaroon sila ng mga tinatawag nating representatives doon sa convention na ito na sila ang magsusulat, sila ang mag-uusap at magbabalangkas at magbabago, mag-a-amend o magre-revise ng konstitusyon na bago. So, pwede nilang, hindi ito mga members of Congress, ito ay pipili yung distrito ng ito ang magiging representative namin. Ito yung ginawa ng 1986. Kung saan nagkaroon ng... Pero nung panahon kasi na yun, tinalaga lang ni Presidente Aquino, Corazon Aquino, yung mga delegates, yung CONCON delegates, tinalaga niya yung mga yon
at sila ang nagbalangkas ng 1987 Constitution noong 1986 at sinabject sa plebisito noong 1987. So yun yung pangalawang paraan, by Constitutional Convention. Ang ikatlong paraan by People's Initiative. Ang People's Initiative po maari na 12% ng voting population ng Pilipinas, kung saan 3%, a minimum of 3% ng lahat ng distrito ay represented, ay pipirma para sabihin na gusto namin itong amendment na ito. Tandaan nyo, ito ay, ang People's Initiative ay para lamang sa amendment. Hindi po siya pwede sa revision. Okay. So, kung mga patingi-tingin pagbabago, yun lang pwede ang People's Initiative. Pagka po revision, ang maaari lang gamitin ay yung tinatawag nating Constituent Assembly o yung pagbotohan sa Kongreso, 3/4 of the vote of 3/4 of the members of Congress, o Constitutional Convention. Pagka, yun po lang yung sa revision. Pagka amendment, pwede po yung tatlo kasama ang People's Initiative. Pagka po yan nakuha yung boto ng Kongreso, 3/4 votes ng Congress, o kaya ng Constitutional Commission or Convention, o ng people o amendment by People's Initiative, pagka naaprubahan po nila yan, hindi pa po ibig sabihin nun ay nabago ng konstitusyon. Ito pa rin po ay isusumite sa taong bayan at kailangan po magkaroon ng plebisito para ang taong bayan na magdedesisyon kung yung mga pagbabagong ito ay tatanggapin o hindi. Tandaan niyo po, ang konstitusyon dyan, kung babasahin niyo yung preamble, kaya nga ang umpisa yan, we the sovereign Filipino people. Ibig sabihin po, ito ay isang dokumento na lahat ng Pilipino ay nagsasabi na ito ang aming konstitusyon. Kami ang nagpopromulga nitong konstitusyon na to sa pamamagitan ng kapangyarihan namin bilang mga mamamayan. Kaya merong konstitusyon na ito. Kaya kailangan dumaan ito sa plebisito. Kahit naaprubahan ng Kongreso yan, na kahit makuha ang 3/4 ng votes ng Congress, o kahit tumayag ang Constitutional Convention members o delegates, lahat sila unanimous. O ito dapat ang pagbabago sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating pamamahala, sa karapatan ng mga tao. O kaya People's Initiative, tumpak at walang duda na 12% at least ng mga mamamayan na pwedeng bumoto ang nagsabi na pumirma at sinabi na gusto namin itong amendment na ito, na suportado ng at least 3% kada distrito. Kahit na mangyari po yun, kung hindi po lumusot sa plebisito, kung saan tatanungin, tinatanggap mo ba ang pagbabagong ito at boboto ang taong bayan ng yes or no, wala pong pagbabagong mangyayari. Yun po naman yung requirement ng plebisito. So, just to conclude po, tatlo po yung paraan ng pagbabago ng ating konstitusyon. Una po, yung pagpayag o pagtulak, pagsulong ng 3/4 ng members ng Kongreso, o kaya po ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention, o kaya po ay sa pamamagitan ng People's Initiative kung ang pinag-uusapan lamang ay amendments. At doon sa tatlong yon, lahat po ito ay kailangan pa rin dumaan sa plebisito. Okay, attorney, maitanong ko lang. Kasi ito yung kumbaga naririnig din ng ating mga kababayan, mga netizens sa mga haka-haka at kuro-kuro ng mga ilan ng mga ng mga tawag nito, mga tao na baka daw magiging Pandora's box ang mangyayari, na ito yung kasi ang isinusulong diyan yung economic provision, may pagbabago. Baka nga daw pag naaprobahan itong PI at magkakaroon ng plebisito at yun nga kasihan itong PI, baka marami ng revision o provision na mangyayari na wala doon sa ipinipresenta nila na gusto nilang baguhin. Ano masasabi mo diyan, na attorney? Strictly speaking po, totoo po 'yon. Kasi po pagka binuksan na po ang proseso ng pagbabago ng konstitusyon, halimbawa po sa Constitutional Convention, revision, pwede ho nilang palitan lahat. Pwede nilang pakialaman lahat. Pagka naman po yung pinag-uusapan natin by 3/4 votes of Congress,
kaya po nilang palitan din lahat kasi by revision po yan. Ang medyo may protection ka lang sa People's Initiative. Kasi sa People's Initiative po, kailangan kung ano lang yung sinulat nila na pagbabago, yun lang. Pero klaro dapat na amendment lang to. Hindi pwedeng baguhin mo na amendment lang, pero ang pinapalitan mo, kunyari, pinalitan mo. The Philippines is a Republican, is a Democratic Republic. Papapalitan mo rin. The Philippines is a parliamentary government. Hindi pwede po yun. Okay, attorney. Attorney. Tama po, Okay, go ahead tama po. po yung pangamba na pagka binuksan po yung pagbabago ng konstitusyon, lalo na sa pamamagitan po ng pagbotohan sa Kongreso o ng Constitutional Convention, wala pong limitasyon na sinasabi sa ating Article 17 ng Konstitusyon na limitado lamang sila sa economic provisions. Lahat po yan pwede pakialaman at pwede buksan. Pero sa People's Initiative, kung ano po yung nakalagay doon sa kanilang gustong i-amend, doon lang talaga sila mag-focus. Kasi ang kinatatakutan, attorney, in fact, napakinggan natin kay former President na yung economic provision, yun ang kanilang yung paunang bungad. Baka daw pagka naaprobahan na yan, sabi nga niya, isang sentence lang ang papalitan dyan that the President will, ang tawag nun, hanggang lang siya, 6 years, pero pwedeng palitan at i-extend yung term niya. Anong masasabi mo dyan, attorney? Hindi, ganito po. Kasi yung sa economic provisions by People's Initiative, medyo may protection po tayo doon. Hindi ka pwede lumabas dun sa kung ano man ang hiniling dun sa petition ng People's Initiative. Okay. Pero tingnan po natin yung sitwasyon ngayon. Ang gumagalaw po ngayon yung Joint House Resolution. Yun po ay hindi People's Initiative. Yun po ay isang proseso na uumpisahan yung tinatawag nating Constituent Assembly. Okay. Pero actually, yung Constituent Assembly hindi nga po ginagamit sa Constitution. Nakalagay doon, ito yung proseso para makuha yung 3/4 vote of Congress. And nakalagay po doon, wala ho namang walang pagbabawal o paglilimita kung ano yung pwedeng masaklaw nitong mga pagbabago o revisions na pwedeng mapasa ilalim kapag binuksan mo, inumpisahan mo ang proseso ng pagbabago ng konstitusyon gamit yung tinatawag nating 3/4 vote of Congress o yung mas kilala sa Constituent Assembly kung tawagin nila. Ganon din po sa Constitutional Convention. So totoo po na pagka inumpisahan nila yan sa Kongreso, maaring buksan nila ang kahit na anumang provision, kahit ang sinasabi nila, huwag kayo magreklamo kasi economic provisions na naman po. Wala pong pumipigil sa Kongreso para dagdagan ang mga pwede nilang baguhin o limitahan ang mga gusto nilang baguhin. Isama nila pati mga term limits at iba pang mga provision na ayaw nating baguhin. Kung ang tatahakin nila ay ang tinatawag nating revision or amendment by securing 3/4 vote of Congress. Ang mahaharang na lang po sila niyan pagka dumating na sa plebisito at siguraduhin natin na iboboto ng mga tao ay no. Pero mahirap din yun kasi political process din yan. Alam natin pagka yan nagkaroon ng proposal at nagkaroon ng plebisito, gagawin ng lahat para yan ay ma-approve. Okay, attorney, at least nagkaroon tayo ng kaliwanagan patungkol nga doon sa Pandora's box na mangyayari. So dalawang klaseng pagbabago, yung CONCON at saka CONAS. At yung sa PI medyo tayo doon, medyo konti lang ang nila mababago. Kung halimbawa, attorney, kung ipupustro talaga ng Congress na i-join ang magiging doon, yung bilangan, yung from the Congress plus the Senate, so sigurado talo na yung Senado. Kung halimbawa, kung tuloy-tuloy na to, tapos dadaan sa plebisito at magiging aprobado ng bayan, sasabihin natin maging yes. So lahat ng kanilang gustong gagawin ay mangyayari na. Pati ba ang ating form of government from democratic form magiging parliament na? Pwede nilang gawin yun? Well, sabi ko nga po, pagka revision of the Constitution, pwede po yan gawin sa pamamagitan ng tinatawag natin na
CONAS o CONCON. Okay. Wala pong nagpipigil sa kanila na isama yan sa usapin pagka yan po ay inumpisahan nila yung mga proseso na yan. Kaya po talagang dapat pag-ingatan at talagang suriing mabuti po. Kaya malaking punto po sa pagbabago ng konstitusyon ay ang tiwala ng tao dun sa mga bibigyan ng kapangyarihan o pagkakataon na umpisahan ng pagbabago ng konstitusyon. Kaya nga naging mahirap at naging madugo lahat ng mga proposal o yung mga attempts para po baguhin ang ating konstitusyon. Kung aaralin natin, simula nung 1987, nung ratificahan ng ating 1987 Constitution, marami ng pagkakataon, marami ng pagtangka o attempts para baguhin ito, pero parati siyang nauudlot. Kasi nga, isang malaking factor dito ay ang tiwala ng tao sa mga gusto magbago ng konstitusyon. At ano ba talaga yung intention nila. Okay, maganda, attorney, at na-open mo yan na yung pagtitiwala ng tao. Kasi kung mapapansin natin ngayon, no, it is open in the public naman na talagang nasa microphone, na kung saan itong mga Makabayan Block ay parang may microphone na yata dyan sa House of Representatives. Halos boses nila ang naririnig dyan halos sa mga sa mga tawag natin, sa mga hearing, etc. etc. So may posibilidad na delikado na yung kanilang gusto mangyari na tanggalin itong batas, itong anti-terror law, attorney. Yung sa anti-terror law po, posible po nilang gawin yun. Maaari kasing madiklara na unconstitutional ang ilang mga batas kung babaguhin po ang ilang probisyon ng mga konstitusyon. Ang kailangan po natin bantayan dito, pagka may mga pagbabago ng konstitusyon, bantayan po natin ano ba yung mga kailangan natin bantayan. Siyempre yung mga political rights ng mga tao. Sa konstitusyon po kasi ang klarong ginagawa talaga ng lahat ng saligang batas, sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang saligang batas na nagsisilbi na nagdidikta kung ano ang istruktura ng gobyerno, ano ang limitasyon, ano ang kapangyarihan at limitasyon ng gobyernong ito, at ano ang mga kaparaanan para siguraduhin. Kasi nga yan, Philippine-American War, pilit itinago sa ako'y lumalaki at punta sa high school. The people, the powers and limits, the powers of government, and the structures of government. So, doon pa lang po, yun ang mga kailangan nating bantayan. Ano ba talaga yung tinutulak nila? Kasi maaaring makapagpulusot dyan ng ilang mga probisyon na magiging kontra sa ilan sa mga probisyon na nandito sa atin ngayon. Tulad halimbawa nung anti-subversion law. Ang anti-subversion law po ay pinayagan sa ilalim ng 1973 Constitution. Pero nung naipasa po ang 1987 Constitution, yan po ay may tutulong na hindi naakma sa 1987 Constitution. So ito ay napawalang bisa. So yun lang po, yun ang mga nababantayan po natin. Kung tayo po ay may mga gustong provision sa kasalukuyang konstitusyon o kaya may mga ayaw tayo maipasok, yun po ang natin babantay. Okay. Maraming salamat, Attorney Spocky Farulan, sa iyong oras, sir. At least, itong ating mga kababayan ngayon ay nagkakaroon din ng idea, no, patungkol nga sa pagbabago ng saligang batas. So, hindi pa talaga basta-basta, no, baguhin yung saligang batas. Sana, kung mangyari man, sana yung gagawa ng pagbabago ay para sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, Spocky, sir, attorney, baka meron kang gusto pang ipaabot sa ating mga kababayan bago po tayo maghiwa-hiwalay. Sayang at ngayon lang tayo muling nagkausap dito sa ating himpilan. Go ahead po. Si Bobby, gusto ko lang po klaruhin. Ako po ay, pakibago na lang po yung description. Ako ay hindi na po konektado sa CHED. Ako po ay nag-resign na rin mga 2 weeks na. Yes po. So ako po ay ako ay tumutulong sa ako in private practice tuloy po sa ating Center for Security Towards Peace at tumutulong din po sa ilang mga state universities natin po ngayon. Okay. But, I'm no longer the legal director of the CHED. Okay. Sige, attorney, pahingi na lang din ng nung exact na natin. Oo, ano lang para lang ho ba klaro. Hindi po ako connected sa CHED na ngayon.
Ah, ibig sabihin po, hindi rin ako connected diretso sa gobyerno. Mas Okay. malaya na po ako nakakapagsalita. Ganun ba? Okay, Teka, attorney. Bago pala dyan, actually, gusto ko na nga itanong ito sa iyo kaso nga lang, ay medyo nagdadalawang isip ako kasi baka mamaya nandyan ka pa sa gobyerno. Pero attorney, isingit ko na lang ito, no? So, itong nangyayari ngayon, alam mo naman, like for example, yung nangyayari kay pastor, na kung saan ay dyan sa Senado, na yun nga, nagkakaroon nga, alam mo naman, it is open in the public na siya ay ginigisa dyan sa Senado. Pero sabi ni pastor, dapat ay sa korte mo idalhin yung kaso. Anong masasabi mo dyan, attorney? Medyo ano po yung issue na yan eh. Kasi po, dun sa issue po lalo na ni Pastor Kibuloy, at ito po ay, alam ko ay bahagi at malapit po sa network na ito. Mm-hmm. Ang sa akin po ay, syempre, kung talagang gusto mo na ilabas ang katotohanan at panagutin ang may sala, sa korte po talaga yan. Mm-hmm. Okay. Ngayon, di naman po nililimitahan ng kapangyarihan ng Senado para magsagawa ng investigasyon at tingnan ang mga nangyayari o ang yung tinatawag nating facts na maaaring makatulong para makagawa sila ng batas in aid of legislation. Pwede rin naman po may kapangyarihan yan doon. Pero minsan po kasi kailangan may discernment po yung mga may kapangyarihan. Hindi porket pwede mong gawin, dapat mong gawin, o kaya hindi porket kaya mong gawin, wala ng limitasyon o wala ring preno o walang control kung ano yung gusto mong gawin. Yung mga kaparaanan naman po na magagawa ang mga bagay-bagay, masasagawa ang mandato, na hindi rin malalagay sa alanganin ang karapatan o ang karapatan at siguro ay karapatan ng mga tao. So sa akin po, kung tatanungin, harapin yung mga kaso. Nandiyan yan no one is above the law. So the cases should be faced as to the Senate investigation. Klaruhin, ano ba talaga yung, siguro mas kailangan ipaliwanag sa mga tao, ano yung kailangan pa talagang ipatawag? Kasi kung hindi naman ibig sabihin na hindi matutuloy yung investigasyon o yung paggawa ng batas. Ganun baka critical yun. Kasi meron na namang pending na inisyu sila na contempt at may warrant na sila for Pastor Kibuloy being accused of the Senate. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi nila pwede tuloy na yung ginagawa nila. Kasi kung ang interest lang talaga ay makakuha ng impormasyon para mailabas ang katotohanan para gumawa ng batas, palagay ko, nandun si Pastor Kibuloy o wala, pwede nang gumawa ng batas eh. Yes, oo. Kailangan nila paliwanag yun. So kaya nga palagay ko, tama rin na kung may question naman si Pastor Kibuloy, tama na question niya ang kapangyarihan o ang validity o hindi ba pagmamalabis yung pagpapatawag sa kanya sa Senado para kunin yung panig niya. Ang masama po kasi pagka nagiging, instead of hearing in aid of legislation, nagiging public hearing for public opinion eh. Tama. Hindi po siya dapat ganon. Klaro po ang ating saligang batas dyan. Klaro rin po ang rules ng Senado dyan, ng Kongreso dyan, na ito ay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi ito para makakuha ng likes, ng popularidad, o
may pagmalaki na kami ang nakapagpatumba dito sa higanteng ito. Yan, diyan magkakaroon ng diyan magkakaroon po na, diyan meron akong issue. Pero kung may kapangyarihan ba ang Senado na magpatawag ng kahit na sino? Opo, may kapangyarihan ng Senado doon. Ang Kongreso may kapangyarihan doon. Pero kailangan klaro yung intensyon at klaro kung ano yung dahilan kung bakit sila iniimbitahan na magsalita sa Kongreso at yung kaparaanan ng paggawa nito. Dalawa, kung gusto malaman talaga kung ano ang accountability o guilt ng isang tao, hindi po yan sa Senate hearing o sa congressional hearing, yan po ay dapat ginagawa sa korte. Korte po magsasabi kung guilty o hindi ang isang tao. Sa punto naman po ni Pastor Kibuloy, yun nga po, maganda na ituloy lang yung legal na laban. Kung palagay niya po ay meron po siyang punto at naniniwala siya na may pagmamalabis na nagaganap at nangyayari. Tama naman po na pumunta siya sa ating mga akmang hukuman para po questionin ang mga nangyayari. Kung yun ang paniniwala rin niya naman. Okay, maraming salamat Attorney Spocky Forolan, no, sir. At kami po ay nagagalak, no, dahil muli ay nag-uusap naman tayo dito sa area at marami na ring mga kababayan natin na nagkakaroon din ng karagdagang kalaman. Okay sir, last word po para sa ating mga kababayan, sir. Tayo po ay magmatsyag, tayo po ay magbantay, tayo po ay makinig, tayo aralin po natin ang mga nangyayari, aralin natin yung mga tsa-tsa, usapin tungkol sa charter change, aralin natin itong mga nangyayari tungkol sa West Philippine Sea. Tingnan natin ng may critical na pananaw at may masusing pag-aaral ang mga nagaganap sa ating lipunan, itong transport strike, itong transportation modernization, ang pagtataas ng mga presyo ng bilihin at patuloy na pagtaas ng langis at ng mga produktong petrolyo at ang pati ang pag-aaral, yung mga ginagawa po tungkol sa climate change, sa sistema ng ating edukasyon ngayon. Ito po ay lahat, tingnan natin, aralin natin lahat. Ito po ay lahat ay napakahalaga kasi lahat po ito ay kailangan kinukonsidera natin pagka po talagang seryoso tayo na gusto natin baguhin ang konstitusyon natin. Hindi maaaring baguhin ang konstitusyon dahil lamang gusto o dahil lamang sa panahon ngayon ay magandang ideya ito. Maganda, buksan natin lahat ng lupa para sa mga banyaga. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga banyaga na mag-ari ng lupa. Aralin talaga natin. So ano yung magiging epekto nito? Hindi lamang sa ngayon, ngunit sa mga darating na panahon. Kaya po kailangan may masusing pag-aaral. Hindi po pwedeng bahala na o kung ano man yung maganda lang ngayon, bahala na yung kinabukasan, bahala na ang future natin. Hindi po pwede ganun. Kailangan po natin mag-aral, umintindi at magbantay. Wala pong ibang magtatanggol sa atin, magtataguyod ng ating karapatan, magsisigurado ng ating kabutihan kung di tayo mismong mga mamamayan. At kailangan po talagang patuloy tayong maging handa, maging mapagmasid at handang ipaglaban ang ating mga karapatan at ang ating kagalingan, lalo na ang ating kinabukasan. Okay, maraming salamat Attorney Spocky Forolan. At muli ay sana'y aming maimbita kayo sa susunod pang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Salamat po. Thank you, Sir Bobby. Yes po, mabuhay po kayo. Ayan po mga kapartner, no, napakinggan po natin ang napakagandang explanation ng ating kaibigan.